Ang mga unang balita sa umagang ito. Tatlong truck nagkarambola sa North Luzon Expressway. Isang driver, dalawang pahinante, sugatan. Exclusive. Hinihinalang safe house ng Gapos Gang sa Antipolo. Sinalaki ng mga pulis. Leader ng grupo na 10 taon ng wanted at dalawang iba pa. Naaresto. Hinihinalang hold-upper ng jeep sa Maynila. Bugbog sarado. At sa balitang Hollywood, mga A-list actress nagpatalbugan sa red carpet ng annual Emmy Awards. Huwag pahuli, surot na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga unang balita. Pinalabas namin kahapon dito sa unang balita ang pagresponde ng mga pulis sa isang subdivision sa Pasig City na sinasabing pinasok ng Gapos Gang. Sa isinagawang follow-up operation kagabi, nadakip na ang 3 suspect sa panloloob. Kabilang na rito ang leader ng grupo na mahigit 10 taon ng wanted sa batas. Darito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Sa mismong safe house ng grupo sa Pagray, Antipolo, isinagawa ang operasyon. Hindi na nakaporma ang mga suspect nang bulagain sila ng Pasig Police. Matapos ang ilang araw na surveillance sa ilalim ng Oplan Mamamia, nadakip na ang itinuturong leader ng Macabenta Group ng notorious na Gapos Gang na kinilalang si Francisco Macabenta. May standing warrant of arrest at 10 taon ang pinaghahanap ng pulisya sa kasong robbery, hold-up at homicide. Nagpapanggap daw na tindero ng batya si Francisco. Ito raw ang umiikot sa mga subdivision at pumipili ng bahay na kanilang papasukin. Ano ka? Ano ang papel mo? Ikaw ang unang papasok, ikaw ang ikalawa, ikaw ang ikatlo, ikaw ang kukuha ng gamit, ano ba? Sabay-sabay na lang ho kami. Sabay-sabay ho kami dalawa. Anong huli niyong inataking bahay? Biniktima? Quezon City po. Saan sa Quezon City? Commonwealth po. Ang kanyang kapatid na si Noel naman ang umano'y bantay sa labasan. Titignan ko na sila paglabas. Ikaw ang lookout sa madalit sabi. Parang ano rin po. Magagarang bahay ang target daw ng grupo. Mga bakod na walang bantay at walang ilaw. Tinawag ang kanilang grupo na Gapos Gang dahil ayon sa pulisya, iginagapos ng grupo ang mga tao sa loob ng kanilang bahay na pinapasok sa tinatangay ang mga mamahaling kagamitan dito. Kasi po di ba pagka mga may kaya gusto nila maliwanag yung loob ng bahay pag magdidilim na. Ayun, yun po kapag alam namin na gano'n tsaka medyo maganda yung lagay na lugar, yun po na po namin. Nitong Lunes na madaling araw lamang, isang pinaniniwalaang napurnadang operasyon ng grupo ang nirespondihan ng pulisya sa Greenwood Subdivision, Pasig City. Paalala ng pulisya sa publiko. Advice ko sa mga tao, sa mga nanonood ngayon na kung pwede, pilitin nila na laging sarado yung gate nila o pinto nila para makaiwas sila sa ganon. At kung mayroong kakatok sa kanila at hindi nila kilala, mas maganda na wag nilang pagbuksan, tumawag na lang sila sa pulis. Ito bang unang balita sa Pasig City? Emil Sumangil, reporting. Walang ligtas ang isang lalaki ng hold-up umano ng isang pampaserong jeep. Tulong-tulong kasi ang mga pasahero para maaresto ang suspect. Ang report mula kay Marvin Tumandao. Bugbog sarado ang lalaki ito ng abutan ng GMA News sa presinto ng Malate bandang alas 11 ng gabi. Si Felicidario Encelay ay suspect sa pang-hold up na binugbog daw ng kanyang mga nabiktima. Kwento ng isa sa mga biktimang si Remil Tenor, sakay sila ng jeep na pabaklaran nang sumakay daw sa Encelay kasama ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, nagdeklara na raw ang dalawa ng hold up. Bigla na nilagaw yung bag ko hindi na akala namin pasahero lang siya. Laman daw ng inago na clutch bag ni Tenor ang kanyang cellphone at pera. Pagbabaraw ng suspect, agad siyang hinabol ng mga sakay ng jeepney at dito sa Malbar Corner Taft Avenue, nasa kote ang salarin. Pero ang suspect na sa Encelay lang ang inabutan at nahuli namang humabol na biktima. Ang kasama nito, nakatakas. Pero naibalik naman ang bag ng isa sa mga biktima. Nanganak yung misis ko, sir eh. Initially, ang kaso niya, lumalabas ng investigasyon, robbery snatching. Patuloy ngayong pinaghahanap ang nakatakas na suspect. Ito ang unang balita mula sa lungsod ng Maynila. Marvin Tumandao, reporting. Isang lalaki ang namatay matapos makuryente sa Barangay Parian sa San Fernando City, La Union. Kinilala po ang biktima na si Rodolfo Villanueva. Batay sa report, tumatawid sa ibabaw ng kanal si Villanueva nang mahagip ng naputol na kable ng kuryente. Naisugod pa sa ospital si Villanueva pero hindi na siya naisalba pa ng mga doktor.
Tatlong truck ang nagkarambola sa North Luzon Expressway, isang driver at dalawang pahinante ang nasugatan sa aksidente. Ang report mula kay Bernadette Reyes. Ito ang aktual na pag-rescue kina Marcelino at Maurice Hipolito, ang driver at pahinante ng trailer truck na nabangga sa North Luzon Expressway, bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa tindi ng pagkakaipit ang driver at pahinante ng bumanggang truck, kinailangan pa ng rescue team na basagin ang salamin nito at sirain ang ilang bahagi ng dashboard at pintuan ng truck para mailabas sa mga biktima. Unang nailabas ang driver ng truck. Sugatan at baliro ang buto sa binti dahil sa pagkakaipit. Sunod na nailabas ang pahinante. Hirap gumalaw kaya agad siyang inihiga sa stretcher. Nagtamo naman ng ilang sugat ang isa pang pahinante na si Michael Quintela. Ayon sa Traffic Management and Safety Officer ng NLEX, mag-alas 11 ng gabi nang maganap ang aksidente. Base sa investigasyon, tumigil sandali ang delivery truck ng juice drink na ito sa may emergency lane ng NLEX. Nang makita ito naka-convoy na delivery truck din ng juice drink, tinangka nitong tumabi sa pag-aakala nagkaproblema lang ito. Ang hindi ito naramdaman, may kabundot pala itong dambuhalang trailer truck na hindi agad nakapagpreno at tuloy ang sumalpok sa dalawa na ka-impel truck ng juice, kaya bumangga sa pangalawang delivery truck. Nag-attempt siyang prumeno at may nakita naman tayong skid mark, pero due to insufficient braking distance, inabot niya pa rin yung naunang truck na may kargang juice drinks. Bukod sa ilang nasaktan, nagkalat pa sa daan ang basag-basag na bote ng juice drinks. Nagtagal ng ilang oras bago tuloy ang naialis sa mga nakahambalang na truck at mga basag na bote sa highway. Kaya para maiwasan na maulit ang ganitong perwisyo, paalala ng otoridad, sa mga motorista, lagi lang ho tayong mag-maintain ng distance sa mga sasakyang mga sinusundan natin para kung magkaroon man ng aberya yung mga nasa unahan natin, ay magkakaroon pa po tayo ng time or para ma-evade yung mga sasakyan. Ito ang unang balita mula sa NLEX. Bernadette Reyes reporting. Isang lalaki na sakay ng motorsiklo ang nakaladkad ng pampaserong jeep sa Marikina City. Darito ay exclusive report ni Oscar Oida. Ang akala raw niya, katapos na ng maliligayang araw niya sa mundo. Ito ay matapos makaladkad ng isang pampaserong jeep ang sinasakyan niyang motorsiklo sa may panunukan ng Shue Avenue at Mayor Juan Chanyungco sa Marikina City bandang alas 6 ng umaga. Bago raw naganap ang aksidente, tumigil pa raw siya sa may kanto nang makita niyang pabalikuna ang naturang jeep. Akala po tuloy-tuloy na eh. Akala ko po tuloy-tuloy na pero medyo naramdaman niya na rin. Agad din naman nakahinto ang jeep kung kaya't hindi gaano nakaladkad nang malayo si Placido. Sugat lamang sa paa ang kanyang tinamo. Pero ang motorsiklo niya, wasak ang unahan. Wala naman daw siyang balak magreklamo. Ano niya nang paayos niya lang yung sasakyan. Pagamot lang ng konti, wala nang problema. Pero ang driver ng jeep, iginiit na di raw siya ang may kasalanan. Sabi niya nakahinto na raw siya. Ha? Nakahinto lang daw siya. Eh, tinitingnan ko yun nandyan eh. Hindi mo nakita? Hindi, nakita ko rin, kaya lang. Yung preno, medyo dumula. Dumulas? Hindi naman. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ito ang unang balita sa Marikina. Oscar Oida, reporting.